Sa gusto pong maging bahagi ng ating panalangin sa pagsasarado ng programa sa gabi ito, pwede pong lumapit sa tent ng sound system at hanapin lang si Brother Ricky sa iba't ibang senta. Ang ating isang volunteer nanay na magsasalita, may announcement lang po sa gusto pong maging bahagi ng ating panalangin sa pagsasarado ng programa sa gabing ito. Pwede pong lumapit sa tent ng sound system at hanapin lang si Brother Ricky sa iba't ibang sekta, relihiyon na gustong magkaroon ng prayer solidarity in our ending of the program tonight. Look for Brother Ricky dyan sa may sound system sa likod lang po. At ngayon, pakinggan natin ang boses ng isa dito upang sa gabi nito marinig din naman ang nangyayari sa ordinaryong mga pamilyang Pilipino sa kaganapan ng bulok na gobyerno ni Marcos Jr. Magandang gabi sa ating lahat, mga kababayan! Kaya niyo pang magtiis ng 4 na taon? Anong sigaw ng bayan? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Papayag ba tayo na ang mamumuno sa atin ay isang adik, sabog, bangag at lutang na Pangulo? Kaya dapat kumilos na tayo bago mahuli ang lahat. Ako, isa lang akong ordinaryong nanay na may 2 anak. Wala sana akong pakialam sa mga nangyayari kasi kumakain ako. Kaya kung bumili ng kahit 100 kilong bigas, wala akong pakialam. Pero nung nakita ko yung nangyayari sa KOJC, halos hindi na ako makakain. 5 araw na akong hindi na masyadong makatulog. Bakit? Kasi Pilipino ang mga iyan. Utak niya! Sino ang dapat magtanggol sa karapatan natin? Diba ang ating Pangulo? Pero ano ang ginagawa niya? Siya mismo ang kumikitil sa ating karapatan. 3 days ago, narinig ko yung sabi nila, wala daw ni isa baril ang mga pumasok na kapulisan. Tinamuno sa atin na isang adik, sabog, bangag at lutang ng Pangulo. Kaya dapat kumilos na tayo bago mahuli ang lahat. Ako, isa lang akong ordinaryong nanay na may 2 anak. Wala sana akong pakialam sa mga nangyayari kasi kumakain ako. Kaya kung bumili ng kahit 100 kilong bigas, wala akong pakialam. Pero nung nakita ko yung nangyayari sa KOJC, halos hindi na ako makakain. 5 araw na akong hindi na masyadong makatulog. Bakit? Kasi Pilipino ang mga iyan. Utang ina! Utang inang Pangulo na ito. Masyado siyang dip. Alam nyo, no need for him for a drug test or follicle hair. 105%. Isa siyang adik. Panang sabog, lutang. Kung hindi tayo kikilos, sino? Ha? Sino? O kailangan panindigan natin ito. Kahit man matagal, panindigan natin ito. Kasi wala na mangyayari. Kapag nahuli na ang lahat, anong gagawin nyo? Busal ng kumanga natin? Tatali na ang kamay natin? Saka kayo magsabi, ay oo. Kaya ngayon pa lang,
dito. Anyayahan nyo ang mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo, kamag-anak nyo. Pumunta dito sa Liwasan Bonifacio, ipaglaban natin ang ating karapatan. Okay lang, sa mga KOJC members, kapit lang, magdasal lang kasi ang taong bayan nakikisama sa inyo. Maraming salamat at maganda kami sa inyong lahat. Laban, 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 laban! Maraming salamat sa damdaming hayag-hayagang nagpapadaloy ng galit na siya ding nararamdaman ng ating mga mamamayang Pilipino. Yes ka, Eric. Rodriguez, may mga nanay din kayo. May mga asawa kayo. Kasi kahit ako hindi miyembro ng KOGC, kaibigan ko si Pastor Kibuloy, kaibigan ko sila. Una sa lahat, nagmamahal ako sa inyo. Kagaya ni Atty. Victor Rodriguez, bilang mga Pilipino, kung kaya kahit birthday ng pinakamamahal na asawa ko ngayon, hindi ako umuwi. Pinili ko ang Liwasan Bonifacio, and she understands it through the stage of Liwasan Bonifacio. Happy birthday sa pinakamamahal kong asawa na kasama ko sa pagkikipaglaban nung kami mga rebelde pa. Naintindihan niya kung bakit nandito ako kasama kayo. Mabuhay ka, pinakamamahal kong asawa. Salamat sa pagmamahal mo sa bayan at pag-unawa sa pinili nating uri ng buhay at paninindigan. Sa kingdom of Jesus Christ, naging happy birthday. Sorry, I am not there, but we are together with our brothers and sisters sa kingdom of Jesus Christ. Ating Pastor Kibuloy,